Welcome to my channel. My Buntag. Bundag. Kamusta ang kuan exam? Okay na. Ang result unsa ka? Okay na. Unsa man ka? Ha? First. Very good. Congratulations rin. Tanawad ako. Guys, tignan niyo. Kapag first kasi dito is makakatanggap ng notebook at saka lapis. Hi guys, good morning. Time check dito sa Nepal is 7:15 ng morning guys. Ayan. And tignan niyo yung rose ko. Yung iba na mulaklak na pero yung iba hindi pa. And then meron pa dito. Tignan niyo. Tignan niyo pa naman sa isang sanghalang ganyan karami yung bulaklak na papalabas. Sobrang ganda talaga. Pwede mo siyang gawin ano tawag dito eh. Ah, ang ganda. Kaya masaya na ako kapag morning nakikita ko yung mga bulaklak ng mga ganito. Masaya na ako guys. Masaya na yung morning ko. Ayan. Doon yung aking mga gumamela guys. Oh. Nagda-dryer ako ngayon guys. Ditigyan naman. Walang araw dahil. At saka guys, doon ko nga pala pinalagay yung solar. Ayan. Hindi ho yung ako nagdesisyon na dyan ilagay. Yung nagkabit ho mismo yung na dyan ilagay. So si uncle mismo yung nagdesisyon na dyan daw banda ilagay. Kasi yung araw dyan daw yung pinakaano ng tawag dito, ng araw ba? Malakas ba? Baga. So dyan yan nilagay. Hindi na siya dito lumakad para yung yero, maapak-apakan yung yero. And then ito guys, yung mga tanim ng aking biyanan kahapon ng mga sili, yung kamatis sobrang laki na no. Tsaka yung bulaklak malago na masyado. Ang daming tinanim ng sili nila. Alam niyo ba ho guys, habang nagtatanim sila dito kahapon at ako yung naglalaban naman, nagkasagutan yan sila. Yung biyanan kong lalaki at biyanan kong babae. And actually, yung nagbubungkal nito is yung biyanan kong lalaki. Tapos yung nagtanim na is yung biyanan kong babae. And then, sabi ng biyanan kong lalaki, ayusin niyo yung pagkatanim. Baga yung linya-linya ng pagkatanim ba. Sagot naman ng biyanan kong babae, bakit pag nagtatanim kailangan bang ayusin? Ganon. So, sabi na, nagsagutan talaga sila guys. Sabi naman ng biyanan kong babae, syempre, pag magtatanim ka, kailangan ayusin mo. Although, sila pag nagtatanim ngayon, nang sabi ko dati guys, na pag nagtatanim talaga yung biyanan kong babae o biyanan kong lalaki. Pero yung madalas kasi nagtatanim dito sa amin, is yung biyanan kong babae. Pag ako naman ay nagtatanim ako, yung mga gusto kong gulay, mga ganun. Sa mga lang talaga ako, gilid-gilid kapag nakita ko na hindi na nila tinatamnan doon na side, ganyan. So, doon ako makakatanim. So, talaga yun, siprit-siprit yung pagkatanim nila guys ba, hindi yung linya-linya. Bungkag yung pagtanim nila. Yung sitaw ayan medyo malaki na pero payat siya guys. Wow, may nabuhay pa na na tawag dito, Chinese pechay. Yung mga okra kinainan ng pato. Kasi yung mga pato, although marami ng pato na alaga yung mga biyanan ko kasi nga 'di ba bumili sila dati. Dito nila pinapatambay. Minsan pinapag-alagala nila diyan sa mga ganyan, mga taniman diyan sa labas. At yung last is dito pinapapunta sa loob. Kaya syempre yung mga tanim kakainin talaga yan ng mga pato. Ha? Tapos nagtawil mo nang dito. Dili ini tawil akong sanina. Dito ka trabo. Sa tawil. Asulod.
Sa sulod. Yeah. Ha? Tsaka. Tapos tingnan nyo yung lettuce ko guys, oh. Lumaki na siya. Ganito pala siya. First time ko makakita ng ganito na. Lalaki pala yung lettuce. Tapos ganito na siya kapag malaki na. Magtanim din pala yung birang ko ng babae dito ng mustasa guys. So, kasi may natubo ng mustasa. Maybe. Hindi na yan. May tubo. Although yung tubo na yan guys, 2 puno sana yan. Pero namatay yung isang puno na maliliit. Ayan. Ang lagkit ang ano dyan. Ginawakan ko lang yung... Naghawak lang ako ng ganyan sa lettuce. Ang lagkit. Parang ano na... Lagkit siya. Parang may ano ba tawag dito eh. Oo, may nalabas ko yan. Oh. May parang duga. Ganun ba yun? Oo, duga. Ayan. Masakit ng ngipin ko. Yung ngipin ko sobrang sakit guys. Ilang araw na din itong nasakit. Hindi na muna kukunin ito hanggat sa hindi siya magdilaw talaga, yung buong dilaw talaga. Although may mga hinog pa, ayun doon na sa ilalim. Buyag sa aming lemon, hindi naubusan ng hinog. Medyo malaki na rin yung mga mais, pero yung iba, ano siya, maliliit. Ang liit, ang cute ng mga mais. Ganyan siya kaliit, ayan o. Pero may ano na siya. May ganito na. May bunga na rin sa baba. Dito ganyan lang to siya, hindi to pwede hindi nalalaki to, tapos yung bunga niya hindi na rin nalalaki. Ganyan lang yun siya ulading. Yung onion, hindi ko alam kung kailan to ha-harvestin. Siguro mga 1 month pa or sa katapusan, ngayong katapusan. Pero siguro sa next month ha-harvestin na yung yung onion namin. Guys, alam nyo ba, magano tayo, pakita ako guys. Hi guys, good morning. So guys, alam nyo ba, nagproblema ako dito sa baboyan ni na ante. Kasi yung baboyan ni na ante guys, kapag alam niyo yung sa loob kasi niya ng baboy, nilalagyan nila ng mga dayami para siguro para kainin na rin ng baboy or usag-usag o sarita wag na sungag-sungagon ba sa baboy ba, at ano na rin, tulugan na rin ng baboy ganun. So kapag yun, maglilinis sila, yung mga ng baboy na nilagay nila doon ng mga dayami is tinatapon na nila dito sa likod na to. So ang totoo guys, yung amoy ng baboy hindi naman sa guys, yung amoy ng baboy is abot talaga sa loob ng bahay. Kasi mas malapit lang kami doon sa ginawa nila ng kulungan ng baboy. Tapos yung hangin, alam nyo naman dito sa Nepal, ang lakas ng hangin. O kapag natutuyo din yan. So syempre yung hangin papunta dito. Ayan, tingnan nyo yung mga pato. Ayan o. Dito pinapadaan ng biyanan kong babae. Ando naman yung biyanan kong babae. Ano. Pag alam niyo yung natatawa na lang ako guys. Kasi yung iba dito nagpapastol ng mga kambing or baka, kalabaw. Yung biyanan ko naman nagpapastol siya ng pato. Sobrang talaga. Tawa talaga ako na ako lumigis sa mga. Kasi nakakatawa naman yung gano'n na. May gano'n pala. Gano'n. Kasi yung iba nagpapastol ng mga alagang kambing, ganun. Pero yung biyanan ko, pastol siya ng pato, oy. Pinapadaan niya dito. Kung gusto niyang dalhin doon sa likod ng bahay, kasi doon dumadaan yung pag naghugas ako ng plato, diba? Yung tubig doon, nandoon, dadaan sa likod. So, doon niya pinapapunta para makakain ng mga mumho ba? Ganun ba? At makapaglangoy-langoy din doon sa tubig. Ayan. Guys, kanina humawak ako ng lettuce, no? Eh, 'di ba? Nakita niyo kanina. Pero yung yung hindi ako nakagugas ng kamay.
Na ano ko yung kamay ko sa bibig ko. Mapait. Mapait yung ano ng lettuce. Although yung baboyan naman nila guys, andyan. Tinakpan nila ng mga ano ng mga ano ng tangkay ng mais. Tapos pag nagano sila naglilinis, sinatapon nila dito. Ayan. So syempre, yung bahay namin, ayan lang. So syempre, talaga abot yung ano ng amoy doon sa bahay. Pumasok na naman ulit oy. Yung malilit lang pumasok dito, okay lang ako. Kaya ang pinapadaan dito ng biyanan ko, nakasunod din naman yung biyanan ko. Tsaka pag pinapapasok nyo naman dito, nakabantay pero hinahayaan niya lang kinakain yung mga okra. So, siya naman din ang tanim niyan, so bahala siya yung ganun. So tignan nyo doon, oh, may mga nagpapastol ng ano ng kambing. Diba? Kastariyan na ni Haslay? Ha? Oh. Ana, sige daw. Saan? Oo. Ana. Oh, tanawa. Sundog ka daw siya. Ikaw daw. Saan pagligo sa pato? Tanaw diri ba no? Ama, kita ko ata rati. Ah, tanaw sa diri. Saan pagligo sa pato dayon? Tanaw diri. Dili mo na mag-shampoo. Sige na. Saan pagligo sa pato dayon? Aji, ito to, ayan siya sa maliliit na pato. Nahabol-habol niya yan. Pre, makikipaglaro ka lang pero huwag mong paluin. So yun nga guys, balik tayo. Nawala ako sa ano ko kanina kasi pinabuksan ng binan kong lalaki yung gate kasi palagi kami naglalak ng gate na guys. Lalo na kapag tanghali. So yun nga, ang problema ako dito sa baboyan nila kasi nga yung amoy napasok doon sa umabot na hanggang loob ba. Ano lang sila parang wala lang pag kinakausap mo sila parang wala lang sa kanila yung ganun. Sina ante, yung baboyan naman ni na ante sa likod bahay. Yan, sa kanila talaga pinaano talaga nila sa harap. Although may space naman sila doon sa loob pero bakit din nila ginawa sa loob may space sila doon sa likod ng bahay pero hindi ko alam kung bakit din nila ginawa doon sa likod ng bahay. So ako hindi na rin ako na ano guys kasi yung mga biyanan ko na din naman is nag-react na din sila. Nung paggawa pa lang nila ng kulungan ng baboy, nag-react na yung mga biyanan ko kasi lalapit sana nila dito sa mismong bakod. O nag-react yung mga biyanan ko para daw yung tubig is papunta daw dito. Pag ganun yung, pag ginawa daw nila yan, tapos yung tubig papunta dito sa may kanal dito sa ano, ayan o, kanal lang nga yan. So nag-react yung mga biyanan ko, hindi po pwede kasi yung ano, although yung amoy ng dumi ng mga baboy papunta dito sa may kanal namin at saka daanan to, hindi po pwede. Kaya yung ginagawa nila guys para siguro hindi na lang magano yung dumi ng mga baboy is naglagay na lang sila ng dayami. Pag dudumi yung mga ano doon na lang sa dayami mismo pagkatapos itatapon lang nila dyan. Kinsa man na? Utya ko mansi. Uta ko man siyo. Nani okay, nani. Diyan nani sa akil daw. Gilagaya. Kulila kayo? Amale. Kino? Oro. Makita na yung itlog ron. Wala, sige, makita na yung itlog sa video. Hi guys Hi guys. Tano, tarong. Hi guys. Welcome back to our vlog. Vlog. Hi guys. Hi guys. Nang hilamos ka nyo, wala ni mo gitarong kuan. Okay. O ni mo gitarong igas na mong mata. Siya lang yun maghilamos guys. Ayaw nyo magpahilamos. Mag-toothbrush din yan siya lang. Ayaw nyo magpa-toothbrush. So ayan guys, dito na ako nagluto ng ulam dahil yung gasol namin pag nagluluto ako parang may amoy siya ba. So hindi siguro na ano ni angkol or natandog niya. Yung lamesa dito ko muna namin nilagay guys no, kasi magpipintura pa nga ako sa loob. Dati yun doon niya nakalagay pero nilipat dito kasi nanuhan na ng init. Ayan yung ulam namin for today. Actually patatas lang sana yung lulutuin ko pero umalis kasi yung mambiyanan ko kanina kasi ngayon yung Mother's Day dito sa Nepal.
So, ayan. Nagbumili sila ng sitaw ng kalahati. Ayan. Nalawang ko na ng sitaw. Inubos ko rin naman kasi konti lang naman yung kalahati. Saka yung ano kasi na sitaw yung maliliit, hindi yung mahaba. Tapos yan yung manilabhan natin guys. Sasampay ko na yan yung mga pants ng mga bata. Yung mga short pan doon ko na sinampay. Ayan, nandun na yan. Doon. At saka meron pa doon sa likod, mga sanina. Natapos ko rin naman siya. Tapos may lalaban ulit tayo dahil. Ayan yung mga ayan, binabad ko yan sa pinagbanlawan kanina ng mga damit na yan. Yan yung mga sinuot ng mga bata kahapon. Naligo kasi sila kanina pagka gising nila. Pinaliguan ko silang tatlo. And then yan yung kumot na malaki, nababad ko na din. So ayan. So hanggang dito na lang muna guys. Luto-luto muna ang inday nyo. At para ako'y makapag na rin. May gagawin pa tayo mamaya. So, bye bye po guys. Thank you for watching. God bless.